Tolentino. Ngayon po ay tahimik ang Integrated Bar of the Philippines, except yung IBP doon sa Davao City. Tahimik at iba pa ang punto de vista ng mga media, hindi nila inire-report. That Pastor Kibuloy is not a criminal yet, not proven guilty. Hindi siya convicted, suspect lang siya, may kaso lang siya. Gaano kahalaga sa sambayan ng Pilipino na makita ang bigat ng paggamit ng karahasan ng Estado at puwersa ng gobyerno sa isang suspect na hindi pa konbiktado, hindi pa kriminal, hindi rin terorista, walang record ng kriminal o terorismo na gawain. Attorney Mark. Ako mag-base po tayo sa Supreme Court decision. May tinatawag tayo, in case of conflict, kasi yung mga kapulisan, in fairness naman sa mga kapulisan, may tinatawag silang presumption of regularity in the performance of their official duty. So sabi nila, warrant of arrest, so ginagawa lang ang trabaho nila. So may presumption of regularity sila. But that presumption of regularity cannot prevail over the presumption of innocence on the part of the accused. The presumption of regularity cannot prevail yung guaranteed due process and equal protection clause ng ating saligang batas. In fact, may bagong ruling ngayon na hindi lang probable cause ang kailangan. To file a case from the Fiscal's office papuntang korte, hindi lang probable cause ang requirement, sabi ng DOJ. Kung hindi, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, bago i-file ang kaso from the Fiscal's office papuntang korte, kailangan sigurado sila may reasonable certainty of conviction. Sigurado sila na mananalo sila sa kaso, hindi lang based sa probable cause. So, that's why hindi pa matatawag na final yung issue ng charge ni Pastor Kibuloy para matatawag siyang fugitive. In the very first place, ang na-dismiss ang kaso based on prima facie evidence, probable cause, na-dismiss ang kaso, but after 4 years, nabaliktad doon sa DOJ. But ang DOJ nag-issue ng order na hindi lang probable cause ang kailangan para ang kaso maakyat from the Fiscal's office or the DOJ paputang korte. Kung hindi, kailangan mabigat na ebidensya. Ang word na ginamit ng DOJ, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ang tanong dyan, can the DOJ, are the DOJ convinced na ang kaso ni Pastor Kibuloy at sa mga kasamahan niya, mayroon bang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction? Can they present a order na pinirmahan ng mga piskal or ng mga state prosecutor na nakalagay doon na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction? Wala. Nada. Wala silang mapakita sa korte. So we are very optimistic na ma-dismiss yan. That's why the issue of charge is still in question. So that's why hindi matatawag na fugitive si Pastor Kibuloy at saka sa mga kasamahan niya. But ang ginagawa ng ating government is more pa sa isang convicted beyond reasonable doubt. Lahat ng resources ng ating government nandun nakatutok Pastor Kibuloy, nandun nakatutok sa KOJC, nadamay pa ang mga members ng KOJC. Don't forget, Pastor Kibuloy at saka mga kasamahan po niya, hindi pa guilty, hindi pa proven beyond reasonable doubt ang kanilang guilt. In fact, ang order na inisyu ng DOJ, basahin mo yung order na inisyu ng DOJ, only probable cause. Probable cause, mahinang ebidensya ang probable cause. Sila mismo ang nagsabi na bago i-file ang kaso sa korte, hindi lang probable cause ang kailangan. Kung hindi, reasonable, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.